Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Isa pong nakakalungkot na katotohanan sa mundong ating ginagalawan ay yung kahit na ano pong gawin natin, may mga taong may masasabi tungkol sa atin o laban sa atin. No matter what we do, no matter what good we show them or we perform in front of people, there will always be people who will not like us, who will reject us, who will say something against us. Ito po yung karanasan ng ating Panginoong Hesukristo. Umuwi siya sa kanyang bayan sa Nazareth, nagturo, namangha ang kanyang mga kababayan, pero yung pagkamangha nila ay humantong sa kanilang pagtanggi, sa kanilang hindi pagtanggap na iba na yung Isus na nakilala nila. Mga kapatid, masakit tong karanasan ng Panginoon. Siya ay tinanggihan ng mismong mga kababayan niya, yung mga taong inaasahan niyang mas kilala siya, mas nauunawaan siya, at mas tanggap siya. Pero sila pa yung mismong hindi tumanggap sa kanila. Hindi po ba masakit yun? Yung mga taong inaasahan natin na tatanggap sa atin, sila yung unang tumataboy sa atin. Yung mga taong inaasahan natin na makakaunawa sa atin, ay sila pa yung unang naninira sa atin. Mga kapatid, isa pong katotohanan na hindi natin mapiplease, hindi natin mapipwersa na ang mga tao, ang lahat ng tao ay magugustuhan tayo. Anyway, life is not about likes, not about hearts, or yung rating, but it is about what we do and how we continue to do the good despite of other people who do not like us, who make gossip against us, who try to destroy our integrity or who we are just because they cannot accept our success. Ano pong gagawin natin kapag po may mga tao talagang negatibo, yung mga taong hindi tayo tanggap? Una po, mas maging maunawain tayo. Imbis na lumaban tayo, imbis na uminit din yung ulo natin, mas sana lumawak yung pangunawa natin at alamin natin saan ba nanggagaling yung hindi magandang pagtrato sa atin ng mga taong ito. Alam nyo, kadalasan yung mga taong ayaw sa atin ay yung mga taong inggit sa atin, yung mga taong sugatan kasi hindi nila matanggap na mayroong masaya, may mga taong nagtatagumpay, o kaya naman hindi nila matanggap na sila yung kawawa, samantalang may mga taong maganda ang kalagayan, maganda ang antas ng buhay. Kadalasan yung mga naninira sa atin ay hindi lamang dahil ayaw nila sa atin, kundi ang mga taong ito ay broken, ang mga taong ito ay sugatan, kaya sila kumakahol palaban sa atin. Unawain natin ang kapwa-tao natin. Pangalawa, mga kapatid, when people do not like us, when people are negative about us, then what we can do is to continue the good that we are doing. Si Jesus hindi naman tumigil yan na magpahayag
magpagaling, magturo, nang dahil lamang may mga taong hindi maganda ang opinyon nila sa kanila. Hindi po ba kapag may mga taong may ayaw sa atin, hindi ibig sabihin ito kaaway natin sila. Kadalasan pa nga yung mga may ayaw sa atin, pwede natin isipin, marami talagang humahanga sa atin. Marami tayong fans na sinusubaybayan yung ating kilos, yung ating galaw. Kaya po kahit na anong gawin nila, na paninira o opinyon, hindi tayo yon. At huwag tayong titigil na gawin kung ano yung tamang ginagawa o mabuting ginagawa natin. Sapagkat sa bandang huli, sa pagpapatuloy natin ng kung ano yung mabuting ginagawa natin, hindi lamang tayo nagpapasaya sa ating sarili, pero napapasaya pa natin yung mga taong naninira sa atin, yung mga taong may ayaw sa atin. Ipagpatuloy lang natin na gawin ng mabuti at magpakabuti, kasapagkat iyon naman yung ating misyon, na huwag tayo mapanghinaan ng loob, ipagpatuloy natin kung ano man yung mabuting ginagawa natin, at hayaan lang natin magdaldal ng magdaldal yung mga taong may ayaw sa atin. Mapapagod din yan, magsasawa din yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page at YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.